Disclaimer. No animals were harmed in the making of this video. Tapos yung 1 week natin na pagpa-priming, 3 na agad yung itlog ni Ote. At what's up? Good day na naman sa inyo. Kamusta kayo? Umpisa na natin mag-priming sa manok natin na isasalang. So tara! Ayan, so saktong-sakto kasi meron tayong subscriber na nagtanong kung ilang araw ba bago isalang or pakastahan yung ating inahin. So, ngayon muna, isi-share ko muna sa inyo yung ginawa natin sa pagpa-priming natin sa ating puti na manok kasi napakabilis lang, no? Ngayong araw, 3 na yung kanyang itlog at ito yung mga gamot na binibigay ko sa kanya. Ayan, saan dito? Meron tayo dito ang Breeder EDE, meron tayong Zeromite, meron tayong Calci X, saka yung Mega B12 at yung Astig. So, unang araw, nagpupurga ako. Then, kinabukasan, paligo. Ayan, Zeromite. Zeromite din. Pagka tapos ng paligo, sabay na natin yung pagpa-flashing. Gamit ko yung Amtil. Ayan, o. Bali, yung isang pakete nito, naubos na natin kasi dalawa yung ating ganto, mga anokis, no? So, yung isang pakete, bali, 3 araw na magkasunod. Tig-3 sila, kaya naubos na yung ating isang ganto. Yan. Ayan, 3 araw na magkasunod yung Amtil kasi nga need natin muna i-flashing ang ating mga materialis na ipapriming ng sa ganon. Healthy talaga yung ilalabas nila ng mga similya or itlog na may ilalabas ng ating inahin. So sa pagdating naman sa turok na B-complex, wala pa akong nabili. Pero yung gamit ko dati is Benamil. So ngayon mga kanogis, papalitan ko na yung gamit ko ang Vitamax. Pero ngayong priming na salangay ngayon, wala pa akong nabili na Vitamax. No, pero all goods naman lahat ng tinuturok or injectable na B-complex, pwede naman gamitin natin, no? Siyempre, hindi mawawala yung ating Mega B12. So, nagbibigay ako nito guys, yung Mega B12 pagkatapos na ng ating 3 days na flashing, no? So, pagkatapos ng 3 days na flashing, doon na natin isasalpak yung mga ganito. So, ito is, hindi siya pwedeng sabay. So, every other day siya. Kumbaga, alternate tong dalawa na to. Ayan, alternate siya. Then, itong Breeder EDE naman, pwede naman siya pagkatapos ng 3 days na flashing. So, diretso onwards na mga kanugis, no? Ito yung ipapainom natin sa ating inahin. At syempre, bago natin isalang yung ating manok, doon sa ating nagtanong, no? Bago natin pakastahan, meron tayong technique dyan at ito, papakita ko sa inyo. So, ganito yung ginagawa natin pagpa-priming, no? So, sila ngayon is nasa 1 week na or 6 days na ganito yung ginagawa natin. Hindi pa natin yan pinapakastahan mga kanokis, no? So, nauuna lang yung video ng may itlog na siya kasi nga hindi to buo, hindi to isang araw ko na kinunan mga kanokis, no? Medyo pinatagal talaga natin ang sa ganon detalyado yung ating vlog, no? So, nagpurga na ako dito, nag-flashing, 3 days na ako nag-flashing dito. At ganito yung ginagawa ko matapos kong paliguan, dito na sila. Yan, magkatabi na sila mga kanokis. Pwede kung meron kayong dalawang inahin, pwede kayong maglagay ng isang 3x3. Itabi nyo dito sa inahin kasi kung kayo ay nagpapasama sa isang breeding pen ng dalawang inahin, para nang sa ganon hindi na sila sa salpukan. Baka sanay na sila, no? Magkakilala na sila. Tabi nyo doon kung meron kayong inahin na ipapasama. Pero ito, sila lang dalawa yung ating pinapriming ngayon para breeding. Ito ay anak niya. Ayan, anak niya. So sila ngayon is nasa 6 days na. So hindi ko pa sila pinapakastahan. Dun sa loadie natin na nagtanong kung ilang araw, bukas papakastahan ko na sila kasi tapos na tayo sa purga, sa flashing. Kung magtuturok ka, pwede kang magturok. Then nakapagpainom na tayo ng calcium, lactate, saka B12. Diretso-diretso yan, alternate. So yun yung ginagawa natin ngayon sa ating manok. So ito, baka mag-itlog na to mga kanokis, no? Yan, baka mag-itlog na yan. At bago naman tayo magpa-priming, dapat yung ating inahin is ready to breed na. Kasi ito, kapag kinukuha ko sa kulungan na nando doon, kung baka tumitigas yung kanyang pakpak, ibig sabihin yun parang uupo siya mga kanokis, no? Kusya siyang dadapa. Kaya ayun, pinurga, ligo, sabay silang dalawa. Pinilaguan natin purga, flashing. Then ito na ngayon sila. Sinanay natin sa 3x3, magkatabi na yan.
Pagdating naman sa patuka ng broodhen, gamit ko naman yung breeder pellets, yung GMP4. Ayan yung binibigay ko sa kanya. So ayan yung step natin sa pagpa-priming, no? Di lang tayo sa pagbibigay ng mga vitamina, dapat ihanda din natin yung ating dalawang gagamitin nang sa ganun di sila mag-ilangan. Dito papakita ko sila sa inyo ngayon. Meron silang 3 itlog. Sila di na natakbo yung kanyang nanay, hindi na tumatakbo yan. Mailap lang takot sa atin, kaya sa atin lang tumatakbo mga ano. Ayaw, di ba? 8 months old ayun. Malapad din yung katawan nito mga ano, kasi mapayat to dati at namilay-pilay. Ngayon all goods na. So ito yung paraan ko sa pagpa-priming ng manok mga ano, no? Hindi lang sa pagbibigay ng gamot, dapat ihanda din natin sila. Sanayin natin sila sa isa't isa. Ayan, at syempre yung kanilang breeding pens, yan. Dapat ihanda din natin yung paitlugan para komportable umitlog yung ating inahin. Yan silang dalawa So sa ngayon meron ng 3 itlog, malapit-lapit na din to, ang bilis. So ito pala yung nanay ng ganto natin ng mga sisiyo. Ang bilis, no? Wala pang 1 month. Ito yung mga sisiyo niya, Ayan. Wala pang 1 month old, sila ay 17 days old pa lang. Kasi April 4 born sila. Yan, nagsilipara na. Wala pa silang 1 month, May pa sila. May 4 pa sila mag 1 month. Matagal-tagal pa. So, ito yung kanilang nanay, ang bilis, 'di ba mga nokis, no? Kasi pagkapisa nila, hiwalay agad natin. Napaliguan ko agad at syempre, napurga ko agad 'yon. So, itong pagpa-priming natin pangalawang basis na niya. Na pagpurga, bacterial flushing, balig. Sa paggawa natin na 'yon, medyo napabilis yung kanyang pag-fertile. Ayan, kasi healthy yung kanyang katawan. Kaya ayan, medyo napabilis yung kanyang pag-itlog. Ayan, nagliparan yung kanyang mga anak. So ito yung gamit natin, breeder ADE. Medyo nakatimpla dito, ayan Ang kulit ng mga anak niya Ito kanawayon to talaga, no? Hindi ko lang alam yung gender. Ito lalaki to. At sa tingin ko is puti din to, na kanawayon din yata to. Yan, may 3 sa loob. Napaka-cute. Ang healthy ng ating mga manok. So ayun laki ng pinagkaiba mga kanukis. Ang laki ng pinagkaiba nila. So ibig sabihin healthy talaga. Diretso-diretso yung paglaki ng ating mga sisiyo. Hindi nababansot. Gawa ng sila ay mataas yung kanilang tulog dahil hindi tayo nagpapailaw. At syempre mainit-init na kasi yung brooder natin na ito. So talagang maayos yung ating paglaki ng mga sisiyo natin, So importante pa din yung mataas yung kanilang pahinga, kasi kapag may ilaw, syempre gising, tumutok-toka, kumakain-kain. So dito naman sa atin, ayan, walang ilaw. So ayan, mataas yung kanilang pahinga. Ayan wala pang 1 month yan. Wala pang 1 buwan to mga nogs, pero parang 1 buwan na. Ito naman is 5 araw pa. Ayan 5 araw. Yan lang muna yung update natin for today, at bilang pagtatapos ng ating vlog, shoutout muna tayo.